Good day! For today's episode ng Fix It Dennis, to hold or not to hold, clutch control skills mga ka-Fix It. Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis. To hold or not to hold, clutch control skills. Ang clutch ang isa sa pinaka-importanting bahagi ng manual transmission ng sasakyan dahil ito ang nagsisilbing tulay upang makadalo yung power mula sa makina papunta sa transmission at sa wheels. Ito din ang nagdi-disengage at nag-engage sa connection ng makina at transmission upang makapagpalit tayo ng gear sa manual transmission. Ganun pa man, ito din ang dahilan kung bakit ayaw ng iba na magmaneho ng manual na sasakyan. Sa totoo lang, hindi naman talaga ganun kahirap kontrolin ng clutch pedal dahil may tamang paraan ng pag-operate nito na kapag natutunan mo at napaglaanan mo ng oras at pagsasanay, ay tiyak na magiging maayos at banayad ang iyong pagmamaneho. At yan ang ibabahagi ko sa iyo sa video na ito. Handa ka na ba? Tara! So, malamang sa malamang, sa mga nag-aaral na magmaneho dyan, malamang yung mga nagtuturo sa inyo magmaneho, may nakapagsabi na let go of the clutch gently, or let go of the clutch smoothly, let go of the clutch slowly, no? So, madalas yun ang sinasabi ng mga nagtuturo na sa pagmamaneho. So dahan-dahan daw ang release ng clutch. Ang problema dun sa method na yon, mga ka-Fix It, sometimes masyado mong nare-release yung clutch sa biting point. So lumalampas ka kaagad sa biting point na hindi pa natatapos yung trabaho ni clutch, hindi pa niya nagagampanan yung kanyang trabaho, then nare-release mo na yung clutch further sa biting point, kaya namamatayan ka ng makina. Or di naman kaya kapag umaarangkada ka, nagkakangguro yung sasakyan. Yun yung habang umaarangkada ka, hindi smooth yung pag-arangkada, biglang gumagano yung sasakyan, nagja-jump off. So yun yung tinatawag na kangaroo. So para maiwasan yun mga ka-Fix It, kailangan i-hold muna natin yung ating clutch sa biting point for at least kung kayo ay umaarangkada from standstill, mga 3 to 5 seconds ang pag-hold nyan para magampanan ni clutch yung kanyang trabaho, no? Bago mo papakawalan yung clutch all the way up. So yung clutch kasi natin, ang trabaho niyan mga ka-Fix It, yan ay para i-match yung ating engine speed sa transmission speed. So nagsasalubong kasi yung dalawa na yan, engine speed and transmission speed. So yung clutch natin nasa gitna, no? Kapag pinakawalan natin yan sa clutch biting point, considering na nakakambyo tayo syempre, yung engine speed matatransfer papunta sa transmission speed at papunta sa wheels para umandar yung ating sasakyan. So yung trabaho ni clutch, nasa pagitan siya ng engine at saka ng transmission, i-match niya yung engine speed sa transmission speed para kung malakas man or mabilis ang ikot nito ng engine speed natin, then hindi medyo mabagal lang ang ikot ng ating transmission speed. Kumbaga pag nagsalubong sila, tutulungan ni clutch yung dalawa na yon na mag-match sila at least at a certain RPM or a certain level para hindi mag-jump off yung sasakyan or hindi ka mamatayan ng makina. So yun yung trabaho ng ating clutch. Huwag kayong mag-aalala kasi yung friction material ng ating clutch, built yan for that purpose, no? Kaya nga siya may friction material, no? So dun kumakaskas pag nagsalubong na yung ating engine tsaka yung transmission. Okay, so tandaan nyo lamang yung trabaho ng clutch para maintindihan ninyo kung paano siya gumagana. Okay, kaya kapag ka umaarangkada tayo mga ka-Fix It, ang nangyayari, ito nakababa yung handbrake natin, no? Primera tayo, 1,500 RPM, then ka-clutch ko sa biting point, under na yung ating sasakyan. Okay, kung mapapansin niyo sa RPM kanina, nung pinaarangkada ko yung ating sasakyan, may konting drop sa RPM. Natural lang yon kasi gagamitin ng ating clutch yung mga ibang RPM na yon. At lalo na sa mga paakyat na kalsada, nagre-rev match kasi yung ating engine tsaka yung ating transmission, no? Kaya siya may konting pag-drop sa RPM. So natural lang yun mga ka-Fix It, huwag kayong matatakot at huwag kayong mag-aalala. So pansinin nyo naman mga ka-Fix It, kapag kumakambyo ko, pino-hold ko rin sa biting point yung ating clutch at least 2 to 3 seconds. Yan, nagprimera ulit ako kasi medyo malubak dito. Ayun, so parang arangkada din yung from standstill although moving yung vehicle, no? So pansinin nyo, kinold ko rin yung clutch sa biting point niya. So maandar na tayo ngayon. Pagkambyo ko ng second gear, i-hold ko yung clutch sa biting point 2 to 3 seconds bago ko siya pakawalan. So bakit ko ginagawa yun mga ka-Fix It? Para maiwasan ko yung pagkangguro ng sasakyan sa akin. Kumbaga pagbigay ko ng, pag nirelease ko kasi yung clutch all the way up, then nagbigay ako ng gas or nauna yung gas, no? Then nirelease ko yung clutch all the way up kaagad na hindi ko hinuhold sa biting point. Magkakaroon tayo ng kangaroo effect na tinatawag, yung biglang magla-lunge yung sasakyan na gano'n. Kaya yung ibang naman nagmamaneho, mapapansin ninyo kapag
kapag pasahero ka nila, napapansin mo kapag kumakambyo sila, mararamdaman mo talaga kapag kumambyo sila. Kumbaga may alog sa loob ng sasakyan. So, yun ang iniiwasan natin, kaya natin hinuhold sa biting point yung ating clutch. Subukan natin ngayon yan. O, di ba mga ka-fix it? Nakita nyo? From second gear, kumambyo ko to third gear without holding the clutch sa biting point. Kumbaga, pinakawalan ko agad siya all the way up. Napansin ninyo, naggumanon yung sasakyan, nag-lunge siya bigla. So, yun yung effect na tinatawag na kangaroo effect. Lalong-lalo na, malakas yung epekto na yun kapag galing ka sa standstill, tapos doon mo gagawin yun, hindi ka mag-hold sa biting point ng clutch. Pero pag ito kagaya nito, second gear, third gear, hold sa biting point, o di ba ang smooth ng transition ng power? Wala tayong naramdaman na lunge na gano'n, no? Kumbaga yung delivery ng power smooth, para siyang, alam niyo yung sa mga bagong automatic car, kapag nag-automatic siyang nagpapalit ng gear, so wala kang mararamdaman, seamless yung transition ng power, upshift man or downshift. So, yun nga palang trabaho ng clutch mga ka-fixed, na sinasabi kong pagre-rev match niya ng engine speed sa transmission speed, mas nagiging critical yung trabaho ng clutch kapag downshifting, no? Kapag upshift hindi masyado, kasi pag upshift, kumaga pataas yung RPM niyan eh. Pero kapag downshift kasi, tapos mataas ang RPM ng makina, tapos magbababa ka to lower gear, sabihin na lang natin na yung RPM mo pang fourth gear, tapos magbababa ka sa second gear, uneven yung yung engine speed sa transmission speed. So ang mangyayari, gagawin ni clutch yung trabaho niya kapag hinold mo sa biting point yung ating clutch. So usually mas matagal, sabihin na lang natin 1 to 2 seconds na mas matagal ang pag-hold sa clutch biting point kapag downshift kumpara sa upshift. Kung sa upshift, it would work around 2 to 3 seconds. So kapag downshift, usually 3 to 4 or 3 to 5 seconds, no? Lalo na kung from higher gears, bababa ka sa lower gears like 5th to 3rd or 4th to 2nd. Kaya napansin yung mga ka-fixed, kumambyo ko upshift. Then mag-upshift ulit ako to 4th gear. Inold ko ulit sa biting point na medyo mabilis lang. Nasa gitna siya ng guhit. So delikado yun mga ka-fixed, ha. So as I lower the gears, ayan, pansinin nyo, mas inold ko sa biting point ng mas matagal kumpara sa upshift. So ganun po ang pag-work sa ating clutch. So kailangan mo siyang i-hold sa biting point niya, hindi lamang kapag umaarangkada ka, no? I-hold mo rin siya sa biting point niya kapag nag-upshift ka, lalong-lalo na kapag nagda-downshift ka. So bigyan mo ng time si clutch na i-perform niya yung trabaho niya, nagawin niya yung trabaho niya para sa smooth operation ng inyong sasakyan. So huwag kang matatakot na masusunugan ka ng clutch or masisira agad yung clutch mo. Kasi nangyayari lang yun mga ka-fixed kapag hinuhold mo sa biting point ng sobrang tagal, no? Halimbawa kapag umaarangkada ka, most critical yan kapag umaarangkada from standstill, no? Lalong-lalo na kapag uphill. So huwag natin i-hold yung clutch natin ng sobrang tagal sa biting point, yung more than 5 seconds. Lalo na pagkabitinan, tapos i-hold mo siya sa kanyang biting point na sobrang tagal. Kasi doon nangyayari yung sobrang pagtaas ng temperature ng ating clutch. Up to 100 degrees Celsius kaya ng clutch yan. Pero kapag lumampas ka na beyond that, sabihin na natin 150 to 200 degrees Celsius, so dyan na nangyayari yung pagkasunog ng friction material ng ating clutch. Well, not literally na masusunog kasi aapoy, no? Pero ano yan, sobrang iinit at sobrang mamumula sa loob ng ating clutch assembly. Then doon na mangangamoy yung ating clutch, yung nangangamoy clutch kung tawagin. So maraming beses na ako nakaamoy niyan, lalong-lalo na kapag kami pasabay akong sasakyan sa mga uphill na sobrang stiff na kalsada. So minsan may nasusunugan ng clutch. So yun ang iniiwasan natin mga ka-fixed, no? Tsaka yung premature wear and tear ng ating clutch. So tandaan na sa lahat ng bagay, sa lahat ng parts ng ating sasakyan, may tamang operation yan, no? So kagaya sa clutch, may tamang operation yan. So bigyan natin siya ng time na gampanan yung kanyang trabaho, no? Para sa smooth operation ng ating sasakyan. So mapapansin nyo rin sa mga drivers, kapag manual ang sasakyan, mapapansin nyo kapag from standstill, tapos as he or she go through the gears, upshift man yan or downshift, no? So wala ka masyadong mararamdaman na
pag-jerk ng sasakyan or pag-kangaroo ng sasakyan habang siya ay nagmamaneho. So smooth operation mga ka-fixit, seamless yung kanyang pag-change ng gear, no? So malalaman mo na experience yung driver kapag ka ganun. Mga ka-fixit, yung ibinabahagi ko sa inyo ngayon, personal experience ko yan sa pagmamaneho. Actually, natuklasan ko lang yan as time goes by sa experience ko sa pagmamaneho, no? Na it's better to hold the clutch sa kanyang biting point, no? Especially kapag ikaw ay umaarangkada, no? From standstill. Pero malaki rin pala ang benefits niyan kapag ikaw ay nag-upshift or nagda-downshift when you're working on the gears, no? Kapag kumakambyo ka, for a smooth transition ng power. So tandaan nyo yun mga ka-fixit, for a smooth driving experience, lalong lalo na para sa inyong mga magiging pasahero, no? So kagaya nito, gagawin ko ulit, halimbawa kakambyo tayo to third gear, hindi ako mag-hold sa biting point. Nakita nyo mga ka-fixit, nag-jerk ako ng konti. Then medyo napapuwersa yung ating transmission sa pagkakataon na yun, no? Kasi nagsasalubong yung mataas na RPM, then natatransfer agad sa transmission papunta sa ating wheels. So malaki rin ang effect nun actually sa mga parts and components ng ating sasakyan, no? Kaya sino ba naman ang gusto ng binibigla? Tayo nga mga tayo, ayaw natin ng binibigla tayo, di ba? So yung sasakyan natin, huwag natin bibiglain. So smooth transition lang ng power mga ka-fixit. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan kayo sa video episode natin ngayong araw. At kagaya ng palagi kong sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. So once again, I'm Dennis of Fix It Dennis saying, hanggang sa muli, paalam!